So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay and at this moment of time, muli tayong sasagot sa mga katanungan na inyo palaging itinatanong sa akin. Ito pong mga katanungan na inyong inilagay dito is yung mga nagtanong po kagabi o kahapon. Okay? So kaya mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo dito sa ating munting channel, lahat po kayo ay welcome. Okay? Hindi ko po pinapalagpas ang pagkakataon at pinapatagal yung mga katanungan nyo para hindi masagot. Hindi naman po ako isnabero di ba? Kaya nga po tayo ay gumawa ng ganitong channel para tulungan po kayo. Hindi lang tayo post ng post dito ng kung ano-anong video. Ito po ay para sa inyo. Ito po ay para matulungan ko po kayo. Okay, matulungan sa lalong higit o sa lalong madaling panahon. Kaya mga kamamay, if ever na nagugustuhan niyo po yung mga advice, yung mga video, yung mga recommendations ko po na palaging sinasabi sa inyo, sinishare sa inyo, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng mga katanungan po ninyo. Malay niyo po, makatulong po ako sa inyo sa mga lilipas na araw, hindi man ngayon pero sa mga susunod na araw. Kaya mga kamamay, wala namang bayad na mag-subscribe, mag-like, at syempre magtanong kung kaya't gawin niyo na po yan. Kaya kung nagawa niyo na po, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic sa araw na ito. Alright? So, ang unang katanungan ay galing kay Efren Genova. Ito po mga kamamay, 1 hour ago lang to napakaaga nito. Kanina lang to, 1 hour ago nag-comment siya and ito, sasagutin na natin yung katanungan mo. Efren Genova, ito yung katanungan mo. After 1 week, tatanggalin na ba sa babad ang Jackie Oats? Mga kamanok, sa totoo lang, wala na po kayong aalisin, wala na po kayong dadagdag. Hindi nyo po ito kailangang hugasan, hindi nyo po ito kailangang alisan ng tubig. Fermented po ito buro po ito mga kamamay. Buburuhin nyo po yan sa matagal na panahon. Ito pong fermented Jackie Oats, habang binuburo nyo po ng matagal, habang lumilipas po ang araw, ang buwan, lalo po siyang sumusustansya. Yung tubig, yung amoy, kung ano mang maaamoy nyo, kung mabaho, amoy bulok, hayaan nyo lang po. Yan po talaga yon. As long as sinunod mo yung tamang proseso, binabad mo yan ng malinis, gumamit ka ng mineral water, then naging ganyan ang amoy, hayaan mo lang yan. Yung tubig, hayaan mo lang din dyan. Kung lalabo ang tubig, hayaan mo. Yan po kasi ang sustansya na talagang kailangan ng katawan ng manok para gumanda. Maraming sustansya po ang meron dyan kung kaya't hindi po pwedeng alisin. Nasa tubig po mga kamamay, sa pinagbabadan po ng Jackie Oats ang sustansya. At yan pong tubig na yan ay sisipsipin ng oats, ng Jackie Oats, at kalaunan madadry up po yan hanggang sa masipsip na ng oats lahat ng tubig at makain po ng manok. Ganun po yan. Walang babawasing tubig, hahayaan lang po yan. Okay? So maliwanag tayo dyan kamamay ha? So next question tayo. Ito po galing kay Jefferson Reyes. Idol, pwede bang pagsabayang ibigay ang Super Aminoplex at Red Gold? Sana mapansin. Okay? So mga kamamay, yan pong dalawang suplemento na yan, Super Aminoplex, ito po ay kapsula na ating ibinibigay orally. Kung sinabing orally, sinusubo po natin. Yan po ay source of amino acid which is nakafocus po ito sa pagkain ng muscle. Kapag ang ibinibigay nyo po ay rich in amino, so sa muscle po pumupunta ang sustansya. Mas maganda po ito kung atin pong nawo-workout yung katawan ng manok na napapakaskas, sa fly pen, mas maganda po yan. Para sa ganon, yung pagpunta ng amino acid sa bawat muscle, mas mabilis po ang improvement, mas maganda ang pag-build ng muscle. Ito naman pong si Red Gold, ito po ay injectable supplements na makakatulong po sa mas magandang blood circulation ng katawan. Para sa ganon, kung magkasabay po sila, Super Aminoplex at Red Gold, okay? So, pumupula ang mukha habang gumaganda ang pangangatawan. Mas maganda po ito. Ito po ay mas magandang kailangan ng katawan ng manok para mas maging healthy po sila. Kung ako tatanungin, pwede po ito. So, next question po tayo. Ito naman galing kay Zian Harvey Condino. Nakakapula din ba ng mukha ang Super Aminoplex, Idol? Actually, opo, hindi lang po ito amino acid. Ito po ay mas nakapokus lang sa amino acid. Mas malaki po yung ingredients niya para sa amino acid, pero hindi po totally sa amino acid lang po. Meron din po itong
sangkap ng mga B vitamins. Yun po ang tumutulong para magbigay ng mapulang mukha, ng magandang sirkulasyon ng dugo sa ating mga alaga. Kaya kung ako tatanungin mo, kung nakakapula din ba ng manok ang Super Aminoplex? Yes po. Okay? So maliwanag tayo dyan kamamaya. So next question po tayo. Ito naman galing kay Mario Gole. Ako po kamamay, hindi ko po inaalis sa pugad yung mga itlog ng manok. Awa naman po ng Diyos. May sisiw po, kung may bugok naman, kaunti lang kamamay, tama po ba yung aking ginagawa? Yes, mga kamamay, kung hen hatch po kayo, hahayaan nyo po ito. Hahayaan nyo po na fully hatch na po yung mga sisiw bago nyo po ito kuhanin. Hindi po pwedeng nagpipisa yung inyong mga alagang inahin, isa-isa nyo pong ginadampot yung mga sisiw, wag pong ganon. Kasi po possible yung sisiw na yung kailangan pa ng init, yung sisiw na yung kailangan pa ng humidity, inalis nyo na kaagad. So sayang naman, hayaan mo lang siya. Kung siya nagdilimlim, hayaan mong mapisa lahat, o kung may bugok man, tingnan mo, kalugin mo. Okay? Kung makikita mo na sa 10 itlog, 2 pa lang yung pisa, hayaan mo muna. Bigyan mo muna ng ilang araw pa, o kung binibilang mo yung araw, hanggang 21 days. Kung kinakailangan. Pwede nga yung iba nag-extend pa hanggang 22. Para sa ganon, nabigyan natin ng tamang oras yung mga itlog para mapisa. Kasi pag nag-22 days na po at hindi napisa, matik, may problema na po doon sa itlog. Kaya yung ginagawa mo na ganyan, hinahayaan mo lang mapisa, tama po yan. Okay? So next question po tayo. Okay, eto mga kamanok galing kay Vince Michael Camilla. Ayan, idol, saan po ba makakabili ng Jackie Oats? Eto mga kamanok, sa mga nagtatanong, tapusin niyo po yung video na to. Okay? Kasi po sa video na to, lalabas po dito yung image, yung picture ng Jackie Oats. Okay, habang nanonood kayo, bigla na lang magpop up dyan sa harap ninyo yung Jackie Oats. Meron dyang square box. Tingnan niyo po yun, yung po ang Jackie Oats, i-click niyo po yun. Then pag na-click niyo po yun mga kamamay, lalabas po sa baba ng video na to yung pinaka-Jackie Oats at doon po kayo po pwedeng makakuha. Kaya mga kamamay, kung naghahanap kayo kung saan makakabili nito, lalabas po dito sa video na to. Hindi man siguro ngayon, pero mamaya hanggang sa matapos, makakakita po kayo. Lahat ng aking gagamitin na suplemento at sinasabi dito, lalabas po sa screen. Okay, susubukan ko pong ilagay dyan para po makakuha po kayo at hindi na po kayo malito kung saan po kayo kukuha. At syempre, yung iba, nakakakuha rin po ng iba sa halip na Jackie Oats, oat growth po. Meron pa nagsabi sa akin na Jackie Oats na hubad. Hindi po yun hubad. Magkaiba po sila ng grains. Okay? Sa madaling sabi, abangan mo lang yung video natin, tapusin mo. Pangako, ilalagay ko dyan kung ano man yung aking mga suplementong dinidiscuss dito para meron po kayong idea. Okay? So maliwanag tayo dito kamamaya. Next question po tayo. Ito galing kay Nel Trinidad. Ayan, so idol, pasagot naman. Pwede ba ang saging at kamatis araw-araw ihalo sa pagkain nila, umaga, hapon? Okay lang ba ito, idol? Salamat. Okay, kung may budget po kayo, pwede po ito. Okay, kasi po ito po ay mga pagkain na atin pong ibinibigay lamang kung tayo is may mga papasyalan para kompleto rekados na po yung vitamina, yung mga fiber na kailangan ng manok. Kung may budget ka at mayaman ka sa mga pagkain na yan, kung may taniman ka ng kamatis, kung may taniman ka ng saging, po pwede ito araw-araw, mas maganda. Pero kung kagaya natin na hindi naman tayo araw-araw may pinupuntahan, may pinapasyalan, maintenance lang, kahit wag lang araw-araw. Yung mixture na sinabi ko sa inyo, fermented Jackie Oats at yung Enerton o kung ano mang ginagamit yung ready mix, okay na po yun. Makakatulong na po yun. Pero sabi ko, kung may budget, kung may taniman ka, pwede ang araw-araw mas maganda. Okay? So, Nel Trinidad, sana ay malinaw po. So, next question tayo. Ito po, galing kay JR si Cruz. Good PM Idol. May plano na sana akong ipasyal ang mga nokis ko. Pero yung nokis ko, napansin ko, nagbabawas ng balahibo. Pwede ko bang ituloy sa pamamasyal? Actually, choice niyo po yan. Pero kagaya ko na maseselan, wag na po. Kasi after niyan, kinabukasan, hindi magiging maganda pakiramdam ng manok. Nakaka-stress po yan, lalo na kung mga primary feathers po ang nahuhulog. Yung kagaya ng mga bagwis na ganito, yung malalaki, yung mahabang 1 dangkalang haba. Nakaka-stress po yan. Yung buntot, ganun din, yung mga 1 dangkalang haba, yung lawi.
nakaka-stress po ito. Pero kung halimbawa mga balahibo lang dito sa pulok, walang problema. Okay lang po yon. Pero kung yung mga primary feathers, medyo nakaka-stress yan. Kung tatanungin mo, wag na po. Kaya lagi kong sabi sa inyo, fully developed na po dapat ang balahibo bago nyo po sila palusugin at isama sa pamamasyal. Okay? So mga kamamay, maliwanag po tayo dito. Ano? So kagaya nila ng mga nagtanong, sana po mga kamamay ay magtanong din po kayo kasi wala naman pong bayad ang pagtatanong at kagaya rin po nila, pinaprioritize ko po ang pagsagot sa inyo. Kung kayo man is magtatanong ngayon, possible bukas masasagot ko po kaagad ito. Alright? So mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.